Hi everyone, this is CryptoChum Trader and for today's video, aaralin natin yung BTC analysis every Monday. So the past few months, hindi ako maka-upload kasi sobrang nagpa-pump yung mga alts and halos napabayaan na si BTC and na-left behind siya. So akala natin alt season na pero fake lang pala. So ngayon, aralin natin yung analysis natin kay BTC and let's see kung ano yung magiging movement niya, kung mag-all-time high ba ulit to or magkakaroon pa ulit ng isang massive dump. So, sisimulan ko kayo dito. Bali, fresh analysis ulit to and hanggang mapunta tayo dito sa market na to. Unang kukunin ko is itong low na to. And itong high. So, dito lang naman ako nag-base and nandito lang yung chart. So, imagine kung hanggang dito yung chart, ito na yung pinaka-low and ito na yung pinaka-high. Ngayon, gusto ko kasing mapunta dito kaya hahanapin ko yung reason bakit nagwo-work dito yung POI. So, pag ni-refine ko tong market na to, let's say yan, dyan siya tumama. Itong market na to, dyan siya tumama. Ang gagawin ko sa kanya is i-refine ko siya para makita ko kung saan exactly tumama tong price. Then, doon ako magre-refine. Ang gagamitin ko dito is liquidity. Okay? So, punta ako sa 4 hours. Gusto ko mahanap yung refinement nito. Okay, ito yung 4 hours. Yung candle na to ha. Tapos, liliitan ko pa sa 1 hour. May gusto akong mahanap na magandang POI. Okay, ito. For 1 hour, then try natin sa 30 minutes. Okay. So, ito yung gusto kong makuha. Itong dulo ng candle na to. So, si market nag-top dito. First, nakita nyo naman to. So, cancel. Na-top na to, cancel. Ito yung gusto kong makita. So, ito na yung lowest point ng market. And anong date to? June 23, 4 a.m. Makinig kayo ha, kasi importante yung mga ganitong data kasi makikita nyo yung mga previous reaction ng market sa mga POI na to. So later ma-explain ko sa inyo to. June 22. Okay, tapos ito yung market na tinapik. So pag pumunta tayo dito sa recent price nito, okay, pag pumunta tayo dito, makikita nyo na ito yung last stop ng market and ito yung invalidation, yung June 23, 4 a.m. Hindi ito natapik and ito lang yung natapik ng market. So, kukunin ko yung high nito and yung price niya is 98892.5. So, sulat ko ha. 98892.5. Yan. Para makita nyo kung ano yung tinapik ng market doon sa recent price. So, alisin ko na to. Copy ko to. Punta tayo sa recent price. Ito yung gusto kong makita. So, OHLC naman to. And most likely, kung sa tingin nyo paano ako nakakakuha ng magandang liquidity to lower time frame, pag yun pinasok ko ng 98892.5, mahihit ko tong entry na to. Ito, okay? Mahihit ko yan. Kaso nga lang, hindi ko siya pinasukan kasi nga nag-expect pa ako ng isa pang dump ng market. So, pag kinlik ko tong low na to, makikita nyo siya dito sa OHLC. Yan o. OHLC. Ito yung low. Makikita nyo dyan yung price. Ito. So, kita nyo yung price. 98888.0. 98888.0. So, most likely, natapik niya itong red line. So, ito kasi yung red line eh, 9889. Yung low nito, 9888. So, pag zoom in natin, makikita mo yung kalabit ng liquidity. Okay? So, doon pa lang masasabi nyo na paano ko nakukuha yung mga ganyang single candle wick. Yan yung reason. May reference siya sa previous history dito. Okay? Ganun mag-refine. Next. Since nahagap ni price, itong 98852, meaning to say, pwede na siyang mag-react pataas.
Kasi nga, nakuha niya yung liquidity nung June 23, 4 a.m. Yan yung liquidity na yon. June 23 yung date. So, nakuha natin yung liquidity, tapos nag-react na si price pataas. Ngayon, check natin yung reaction ng price. Yung price from here hanggang dito, kukunin ko to as basis. Sa 30 minutes tayo. Yan, nakita tayo sa 4 hours. Yan, 4 hours pala, sorry. So, ito yung basis nung unang top ng market. Pagka-top niya dito, react siya dito, then bounce siya dito. Ano yung mga reason ulit ng bounce nito? Again, hahanapin mo ulit siya dito sa area na to. So, alisin ko muna itong 9.8 Tapos na itong 9.8 na topic na, ang hahanapin natin, itong top na to dito sa area. So, punta tayo ng 1 hour. We have order block na natapik na rin. Order block yan hindi ko lang siya ginanto. OB, 1 hour OB. Natapik. Next, i-refine ko lang si OB. 30 minutes. Okay, yun pa rin. 15 minutes. Yun, clear. Okay. So, kung makikita mo, yung 1 hour OB, tumapek siya dito. Pero yung tumapek dito is 15 minutes OB. So, dito na tumapek si 1 hour OB. Dito sa tumapek dito is 15 minutes OB to. Huwag kayo malito. I'm doing refinement. Kung gusto nyo ma-maximize yung RR. Sa akin na to, nagagawa ko na kasi to ng sobrang daming beses. Kaya sanay na ako mag-refine. Gusto ko pa rin kunin itong dulo na to. Let's say for example, dati, nagagandahan ako sa topic nito, 15 minutes. Pero ngayon, gusto kong makita kung saan niya to tinapik. So, hahanapin ko yan sa loob nitong order block na to na 15 minutes. And syempre, sa 5 minutes ko yun nakita. Or I think sa 1 minute. Check natin. Okay. Sa 2 minutes, ay 3 minutes. Ito. Siya yung last single candle sa area na to. Wala na ako ibababa dyan sa 1 minute. Kasi yan na yon. Ngayon, ito yung price na tinapek ng recent price doon. Okay? Makikita nyo. Okay? Ito yung single top. So again, kung kukunin ko yon, doon ako makaka-entry 99225.7. 99225.7. Okay. So, sabihin nyo, Coach, ano ba yung importance nito, yung liquidity at saka yung refinement? Mama-maximize mo kasi dito yung risk-reward mo. Imagine pag nakuha mo yung liquidity tapos pinasok mo siya dyan and yung SL mo, yung previous low, kasi yun na yung pinaka-low. And tinarget mo yung opposite side, yung gray box. Bibigyan ka niya ng malaking RR. Okay? Isa pa lang yan. So, cancel ko. And alisin ko na tong red line. Gawin ko siya 3 minutes. Okay. So, 3 minutes yan. Ngayon, punta tayo ngayon dito sa recent price. Punta ako sa 4 hours. Check ko.
1 hour. Okay. So, meron akong analysis sa BTC. Yung napakita ko sa inyo yung higher time frame sell zone. Pero mag-focus muna tayo dito sa recent price. Dito sa recent price, nagsabi ako sa community na pag umabot, nandito pa lang si price, na pag umabot si price dito sa 103, expect na natin yung 106 to 108. And most likely, mangyayari to this week. I'll show you. So, ito, wala ka pa sa community, sinabi ko yan, November 9, 7:20 p.m. Around here. Yan, dito pa lang si BTC, 7:21 p.m. Sinabi ko na sa kanila na pag si BTC nag 104K pa, expect the price to go 107K pump. Okay? Eh, nasan yung 107K? Nandito sa area na to. Bubuuhin natin mamaya yan. Pero pag si BTC nag-drop again sa 100K, prepare sa dump. Which is yung 100K nandito sa area na to. Yan. So, ano ba yung reason ng ganun? Pag pumupunta kasi dito si price, syempre nagsiswitch tayo into bullish kasi nga resistance to and most likely buyer yung nagko-control. Pag naman bumaba dito si market, ibig sabihin na-control to ng seller. Kaya nga kung bullish ka, dito ka mag-aabang. Kung selling pressure ka, ito dapat yung nagko-control si buyer. Okay? Medyo magulo na opposite side yung direction. Kasi kung gusto mo mag-sell, dapat umakyat si price and kung gusto mo mag-long, dapat bumaba tong price. So, balik tayo doon sa original analysis natin kay BTC. Dito sa 4 hours. Okay. So, itong higher time frame sell zone ko, kinuha ko lang yan dito sa gray box na to. So, alam niyo na kung saan galing. Implement natin yan dito. 4 hours. And itong gray box na to. Red kasi this is my higher time frame sell zone. Okay. So, di ba yung bubble niya, 107? Ngayon, nasa range na siya ng 106 to 108. Diyan, gusto kong mag-sell ng BTC. And kung gusto mo mag-refine pa, siguro sa mga susunod na week na yon, ang more focus lang dito, pag si market, nandito na, expect na natin na dito yung retracement niyan. Dito siya magre-react ng selling pressure. And dito natin malalaman kung si market will continue to go long or babagsak pa siya dito sa 100K. Anong reason ng 100K? Ito yung reason ng 100K. Order block again. And pwedeng tapikin niya ni market kasi may liquidity dito. Pero katulad ng ginawa ko, pwede ko siyang i-refine sa 15 minutes, sa 1 hour, and sa 5 minutes. And i-check ko kung ano magandang pwedeng tapikin ng market dito. So, click ko sa 1 hour. Kung mare-refine ko to, wala akong makita. 15 minutes. Ito siya originally. Pero dahil merong candle na to, yan yung i-consider ko. 5 minutes. Okay. So, nakikita nyo, nakukuha ko yung dulo. Siya yung last. So, ito yung original last. Pero dahil tinapik ng market, liquidity has been transferred here. Try ko pa sa lower time frame ng 3 minutes. Gusto ko lang makita. Okay.
Kaya pa i-refine? 1 minute. Hmm, dito, hindi na. So, okay na yun sa 3 minutes. Ngayon, hindi to basta-basta refinement. This is uh, high probability refinement kasi galing to sa higher time frame. So, itong order block natin, this is 3 minutes order block. If gusto mo ng reaction kay price into bullish, makikita mo na pwede siyang tumapek ng single wick sa 3 minutes. So, itong single wick niya, pwede niyang tapikin tapos mag-go bullish ulit si market kung bullish ang bias mo. Doon tayo mapupunta. Let's say for example sa akin sa higher time frame, ito na yung pinakamalalim ko. Kung papasukin ko si BTC, pwede akong kumuha dito like dito sa area. Or pwedeng kunin ko na lang yung order block tapos mag-long ako dito. So, i-try nyo to ilong. Yan. Signal yan ha. Pero trade at your own risk and do your own research. Maglagay lang kayo ng limit. Para lang ma-experience nyo yung almost single tap perfect entry. Then yung SL nyo, pwedeng sa ilalim ng OB or kung generous kayo, dito na lang. Okay, sa ilalim nitong week na to. So, konti lang yan. Then, targetin nyo is itong high lang na to. Okay? Ngayon, disclaimer counter trending tong ginagawa ko, pero ite-trade ko to. Kasi ina-expect ko na pag bumaba si BTC ng 100k, kukunin niya yung major dump dito na ganito itsura. Bing X naman tayo. Yan. Okay? If ever bumalik si BTC sa area na yan, possible na mangyari kasi ito anytime soon. Pwede ako magkamali, pero analysis ko lang naman to. Kaya kung gusto ko mag-short sa market in a higher time frame, dito ako mag-short sa selling zone ko. Yan din yung basis. Pero, yan. Binigyan ko kayo ng signal for the first time. Liquidity, tapos yung long entry niya dito sa 3 minutes. And, that's it. Ano pa ba? Yan lang muna for now kasi for sure hindi naman to gagalaw ng sobrang galaw next week. Basta kung gusto nyo mag-short, antayin nyo siya dito. Kung gusto nyo mag-long, dito tayo sa ilalim. Okay? Ako mag-wait ako ng short dito kasi it will go bullish for a while. So kung pwede pa siyang gumanto, yan. Okay? So pwede siyang gumanyan or pwede niyang isweep din to at bumaba for confirmation. Pero itong baba na to, ina-expect ko na minor lang din kasi nga gusto ko siyang pumunta dito sa higher time frame sell zone. Okay? Kaya pag magka-counter trend kayo ng long, dapat ang target nyo nga lang dyan dito or pwede na rin dyan. Okay? So, that's it for our analysis today. A-upload ko na to bago kayo magising. And trade at your own risk. Do your own research. And this is not financial advice. Yun lang. See you ulit sa next video. Bye-bye.